Alam mo yun ang hindi ko maintindihan sa totoo lang. Binan natin ang Pogo. Yung mga dayuhan yung nagsusugal dyan. Dayuhan ang nasisira ang pamilya, nalululong sa sugal, nawawala ng pera dahil sa sugal. Pinagbawal natin. Pero pinayagan natin yung Pigo. Kung saan nagsusugal ay Pilipino, hindi dayuhan. Ang nawawalan at naubusan ng pera ay Pilipino at hindi dayuhan. At malamang sa malamang, yung mga dating Pogo ay nagtatago sa likod ng Pigo. Si Senate President Escudero, binanggit niya po na aside from Pogo ban, bukas po ba yung palasyo regarding naman sa Pigo ban? Siguro kung meron po mga statistics or data, mas maganda pong ipasa po sa amin yan para makonsider po yan kung kinakailangang i-ban din po ang Pigo. Anyway, kung mangyayari ulit, yung nangyari sa Pogo, dito sa Pigo, hindi po mag-aatubili ang Pangulo na magkaroon din po ng total ban sa Pigo. Pero syempre, kailanganin po natin ng data patungkol dito. Alam mo yun ang hindi ko maintindihan sa totoo lang. Binan natin ang Pogo. Gustong ipagbawal sa pamamagitan ng batas ang Pogo. Ang Pogo, ang ibig sabihin ay Philippine Offshore Gaming Operations. Yung mga dayuhan yung nagsusugal dyan. Dayuhan ang nasisira ang pamilya, nalululong sa sugal, nawawala ng pera dahil sa sugal. Pinagbawal natin. Pero pinayagan natin yung Pigo, Philippine Inland Gaming Operations. Kung saan ang nagsusugal ay Pilipino, hindi dayuhan. Ang nawawalan at naubusan ng pera ay Pilipino at hindi dayuhan. At malamang sa malamang, yung mga dating Pogo ay nagtatago sa likod ng Pigo. Marahil, dapat ay tingnan at reviewin din ito dahil yung mga sinusubukan nating iwasang masasamang bagay, pagkakamali, pagkukulang, ay tila nandyan din sa Pigo na ang tatamaan pa ay sarili natin mismong mga kababayan at hindi mga dayuhan lamang. Not reconsider for PAGCOR to review this. Alam ko malaking pera ang nakukuha ng PAGCOR dito, malaking source of revenue ito at income sa parte ng pamahalaan. Pero kung natalikuran nga nila ay malaking revenue at income din sa Pogo, walang rason para hindi nila kayang talikuran din yung malaking income sa Pigo kung nakakasama na talaga ito sa ating mga kababayan. Na sa palagay ko ay ang paninindigan ng Pangulo dito sa nagdaang panahon ay tila klaro. Naalala mo, isa sa mga binan ng Pangulo nung simula pa lang ay yung isabong. Dahil nga sa sobrang pagkakalulong ng ilan sa ating ng marami sa ating mga kababayan dito. Paano naman to? Pwede bang makuha yung datos mula sa PAGCOR? Pwede bang makuha natin yung datos mula sa anumang relevant government agency kabilang ang BIR? Magkano nga ba nakukuha natin dito? And like the questions we asked in relation to Pogo, is it worth it? Magandang malaman muna mula sa ating revenue generating agencies. Magkano ba ang nakukuha ng gobyerno? Magkano ba ang gross gaming revenue o GGR ng iba't ibang kumpanya na engaged sa Pigo? Magkano nga ba'y pumapasok sa kaban ng bayan? Magkano ba yung nalulustay o ginagastos ng ating mga kababayan dito? Hindi ko alam yung kasagutan sa mga tanong na yun. Magandang matanong yung relevant government agencies at nang makapagpasa tayo mismo kung gusto ba natin ituloy ito o hindi. It is on the floor. It is undergoing interpellation for second reading siya. Pero may batas man o wala, inutos na ng Pangulo at pinatupad na ng PAGCOR ang pagbabawal sa lahat ng Pogo. So, yung batas, ang mangyayari lang dyan ay matatali yung susunod na presidente na hindi na pwedeng payagan yung Pogo as defined in the law. But in so far as this president is concerned, I don't think President Marcos has any intentions of reversing his decision to ban Pogo as instructed sa implementing agency, namely PAGCOR. So, effect-wise, pareho lang yun. Pero yung lasting effect ng Pogo ban, yun ay magagawa lamang kung ipasa yung batas. Para kahit sino maging presidente, hindi na pwedeng ibalik pa ang Pogo. At kung babalik man yun, kailangan muna nilang i-repeal yung batas na yun. Before you join, para maging batas na siya? It depends. Commitment kanino? What do you mean? Sa akin? Ako, walang problemang ipasa yun. Wala namang karamihang problema, but it just has to go through the rigors of legislation. I don't think there's anyone in the Senate really strongly opposed to it. It just has to go through the rigors of legislation. Nasa period of interpellation na siya ngayon, na-sponsor na yan ni Senator Win. So, tatanungin mo ako, may pag-asa bang makahabol yan? Meron, pero tanungin nyo nga rin, meron bang counterpart version sa Kamara yan?
Hindi ko alam eh. Dapat kasi mag-usap ang Bureau of Immigration at ang PAOK-TF, PNP, NBI at saka PAGCOR. Meron naman silang listahan. Ilan at sino-sino ba ang mga dayuhan na pinayagan nilang pumasok dito kaugnay ng Pogo? Ang problema sa kanila, tila galit-galitan yata sila at hindi sila nagko-coordinate at nag-uusap. Napakadali namang kunin yung bilang at dami at nasaan sila. Dahil kailangan nilang i-renew yung kanilang karapatang manatili dito. Lalong-lalo na nagbigay na ng kautusan na dapat wala na silang karapatang manatili dito hanggang ngayon dahil hanggang December 31 na lamang yon. Sana paigtingin pa nila ang kanilang koordinasyon kaugnay sa bagay na yan para sa gayon ay hindi napapahiya ang pamahalaan kaugnay sa pananatili ng ilan pang remnants ng Pogo dito sa ating bansa. Si Senate President Escudero, binanggit niya po na aside from Pogo ban, bukas po ba yung palasyo regarding naman sa PIGO ban, Philippine Inland Gaming? Kasi ang binabanggit niya po ay mas biktima daw po yung mga Pilipino dito sa online o sa local online gambling. Bukas po ba yung palasyo na i-ban din po yung PIGO? Okay, as of now, napag-aralan po, well, anyway, continuing study po, ang ginagawa natin patungkol po sa PIGO. Okay, pinagkumpara po ngayon kung ano yung nangyari sa Pogo at saka sa PIGO. Sa Pogo, kaya po siya na-ban, total ban, dahil marami pong nangyayaring krimen because of the Pogo. Pero as of now, lumalabas po sa pag-aaral, ay hindi po ito nakakagawa ng krimen. Hindi siya nagiging cause or hindi siya yung nagiging dahilan, yung PIGO, para magkagawa ng krimen. Siguro kung meron po mga statistics or data, mas maganda pong ipasa po sa amin yan para makonsider po yan kung kinakailangang i-ban din po ang PIGO. Pero maliban po dyan, ang Pogo po, ang hinahire po nila karaniwan ay mga foreigners. Samantalang sa PIGO po, ang sinasabi po rito, 90% Filipinos ang nagtatrabaho. And yung Pogo po, kapag sila nag-a-advertise, labas po ang pera. Pero ang mga PIGOs po, kapag they spend marketing advertisement, no? Yung marketing money in the Philippines, pasok po yan sa Pilipinas. And yung Pogo po, mapapansin natin, hindi po siya, nagkaroon man ng magandang pagbabayad ng tax, pero hindi po lahat. Dahil sabi nga natin, kapag kami binigyan ng isang license, minsan nakakaroon ng sub-licensees. Yung 10 na yun, hindi nagbabayad ng tax. So, nananakawan po ang Pilipinas ng mga Pogo. Samantalang sa PIGO po, nagbibigay rin po siya ng napakalaking tax sa atin. Well, anyway, kung mangyayari ulit, yung nangyari sa Pogo, dito sa PIGO, hindi po mag-aatubili ang Pangulo na magkaroon din po ng total ban sa PIGO. Pero syempre, kailanganin po natin ng data patungkol dito.